Ayun, dito tayo ngayon, Gubat 12. Pinakaunang 2-day event na parehong main event, kumbaga, na gagawin natin dito sa Cebu. At pangalawang balik namin sa Gubat ngayong taon. Marami nagtatanong or marami nagugulat, sabi nila na bakit daw bumalik agad sa Gubat ngayon. Actually, kung di ako nagkakamali, nagawa na namin yun dati. Na may ibang taon na nagawa na namin dalawang Cebu o kaya dalawang Davao sa isang taon, no? Siyempre, kung pwede nga lang palagi, di ba? Basta may tamang mga matchups, may tamang mga tamang panahon at tamang panahon ng paghahanda para sa ganung event. Ipupush natin ng ipupush. Ito, 2-day main event. Kung tuusin, kada punta namin dito nga sa Gubat, sa Cebu, ay 2-day event talaga. Yun nga lang yung Friday na ituturing na minor event lang siya. It's either Rapolo Minefields o kaya 1 minutes o kaya tryouts o kung ano man. Pero ayun, ngayon naman parehong main event, para siyang ginagawa namin sa Ahon, no? At nakikita namin na parang panahon na rin, lalo na sa gawa ng lahat ng umusbong mula sa 1 minute Cebu, no? 1 minutes Visayas. Kaya ang daming bagong dugo, ang daming bagong representasyon ngayon ng buong Visayas Division. Siyempre, mula nung pinakaunang event namin ng Visayas Division sa 2014, gusto talaga namin ma-represent ng mabuti talaga yung Visayas kahit gaano ko to kahirap logistically. Siyempre, kumpara sa Luzon na kahit gaano kalayo man yan, konektado pa rin, isang isla lang din yung Luzon, no? Mas madaling biyahin. Dito, siyempre, iba't ibang isla talaga. Tapos, kung tuusin, medyo nag-iibang kultura na rin kada ibang isla, kada ibang rehiyon. Pero gusto namin talaga gawing Visayas Division represent, hindi lang siya Cebu represent, kumbaga, no? Kaya ito, saktong-sakto, ang daming bagong pasok mula Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Samar, Leyte. Ngayon, yan, mga waray, matagal na namin iniintay. At yun, kaya yun yung mga masasaksayan nyo ngayon sa Gubat 12. At syempre, andyan rin yung lahat ng mga kasama naming dumayo mula sa Luzon pa para sa inyo. At mga ilang galing Mindanao din. Ayun, no? Syempre, yung 2-day event, hindi talaga basta-basta. Yung 1-day event nga lang, pinaghahandaan niya na maigi. Tapos kapag 2 days pa, mas mahirap. Tapos ito, 2 venues pa, lalong mas mahirap. Syempre, yun yung mga naging challenges namin ni Ginoong John Leo, no? Biglang nabubungi yung mga availability ng bawat venue na hinahanap namin. Syempre, kung pwede nga lang iisang venue lang para sa crowd din, sanay na rin sila, hindi yung babiyahe sa malayo. Pero biglang uusog tong isang petsa, uusog tong isang venue, yung isa hindi pwede yung Biyernes, yung isa hindi pwede yung Sabado, hanggang sa ayun, iniisip namin na kung ibalik na lang na 1-day event, pero hindi naman mabibigyan lahat ng matchup sa isang 1-day event. At kung tuusin, yung mga matches natin kadalasan ay 7 lang kada araw. Ngayon medyo nasusundan ulit natin yung pattern na ginagawa na naming 8 matches per battle event. Dahil ganoon na rin karami talaga yung available matchups. So yun, challenges. Ayun men, yung nga makapag-coordinate sa dalawang ibang venue pa. Magkaibang lahat ng supplier mo, magkaiba, lahat ng requirements mo iba, depende sa kung ano yung available din na in-house na. Syempre, tas magkaibang syudad pa sila, hindi man lang yung sobrang lapit, no? So tulad nito, day 1, dito tayo sa Mariners Court. Ito, nasa Cebu City. Tapos yung bukas sa Mandaue Sports Complex, obviously sa Mandaue City. At yun yung mga challenges, man. Syempre, in compliance din sa mga sa lahat ng mga requirements talaga. Lalo't lalo gusto namin gawing mas professional palagi. Yun, medyo sa Cebu City, medyo pahirapan makahanap ng ganong kalaking venue. Buti nahanap na rin namin to. At sa availability na rin, habang paubos yung oras namin, ito na lang yung naging available. Kaya ayun, pinalad naman at mukhang nabihisa naman namin ng mabuti. Tingnan natin yung kung ano mangyayari ngayong araw. Improvements at bago, wala naman, men, talagang
tuloy-tuloy pa rin kung ano yung pagkukulang nung dati, subukan pa rin ayusin o gandaan lalo. Kahit maganda dati, subukan rin ayusin pa lalo. Siyempre yung staff namin palaki ng palaki, lalo sa ganitong operation na pan 2 days. Marami sa aming pagod-pagod talaga. Lalo dito sa 2-day event, no, 8 battles each day, 16 total battles, 32 total MCs. Yung biyahe pa lang nun lahat. Man, isipin nyo, galing Samar, galing Leyte, galing Aklan, Iloilo, Bacolod, Negros Occidental, mga galing Mindanao, mga galing Luzon, napakarami rin namin mula sa staff hanggang sa mga MCs na Luzon represent. Kahit sa Luzon din, yung mga iba doon, ang lalayon ng pinanggalingan, si Invictus galing pang Olongapo pa, si JD galing siyang Bataan talaga, pero buti napalapit siya, nanggaling na siya sa Cavite, kaya medyo mas malapit sa airport. Mga ganung bagay man, yung logistics pa lang, pinipilit namin talagang maging mas plansyado talaga. Kahapon men, yun, bumiyahe lang kaming lahat, nakakapagod talaga, at hindi lang sa edad namin yun, no? Talagang minsan kapagod talaga dumaan sa airport, no? Siguro alam niyo na kung bakit. Tapos syempre yung iintayin pa namin lahat ng mga ibang MCs galing iba't ibang lugar. Hintayin lang sa onting pahinga. Pero kahapon pa lang nagpa-prep na kami, syempre mga goodie bag namin para sa mga MCs. Onting finances, onting logistics ulit. Tapos nagsama-sama kaming lahat kagabi. Karamihan ng mga MCs kasi may ilan ata na ngayong araw lang ata nakahabol. Pero kahapon, yun, nagsama-sama kaming lahat na onting inuman, onting tawanan lang. Syempre, pampabawas nervyos at onting bonding. Ayun, pero buti naman, karamihan ng mga MCs nagmamature na rin. Kung dati, minsan yung pre-battle or pre-event party, medyo nagwawalwal lahat. Tapos yung iba, pause na pagdating sa battle, no? Mukhang kagabi, maraming umuwi na maaga, kaya mabuti naman. At yun, mukhang maraming excited, maraming ganado para sa mga laban nila. Ngayon, hinabol na lang ata yung barricades. Medyo na-delay na ata tayo ng ilang minuto. Pero dapat mag-gates open na rin tayo soon. Finalize lang yung barricades, tapos ako maghuhuling check na lang ulit ako. At ayun, sana makarating rin yung mga tao kasi grabe rin yung panahon daw ngayon. Kahit yung mula sa tinutuluyan namin papunta dito, lahat kami sobrang tin traffic. Yung isang gilid binabaha, yung kabilang gilid may demolition blockage. Kaya talagang sobrang pahirapan makarating dito. Tapos hindi natin masabi, baka bahang-baha rin sa mga ibang lugar. Yung mga ibang sana yung mga manonood makahabol pa sila. At expectation sa event overall, sa totoo yung ticket sales namin, yung pre-selling, hindi siya gaano kalakas. Tingnan na lang natin kung susurpresahin tayo ng mga Cebuano. Ganun pa man, para sa akin may mga ibang nakapag-share ng sentimiento nila na yung mga tunay na fans, hindi yung mga unggoy, no? Yung mga unggoy, wala naman tayong pakialam sa kung anong gusto nila. Pero yung mga ibang tunay na fans, parang for one reason or another na medyo nakukulangan daw sa lineup. Sa akin naman, well, una sa lahat, isa yung matinding patunay na pagdating dito sa Flip Top, no? Ako at kami ang pinakaunang naniniwala sa mga MCs bago kayo maniwala sa kanila, bago nyo pa sila makilala at bago kayo maging ibang spoiled fan na biglang demanding na gusto nyo kada event naka-line up na silang lahat. Kapag naging superstar yung iba dito na dati yung hindi pinapansin, no? Walang pinagkaiba yan sa kuya ang katulad ni GL, di ba? Wala naman sa inyo may kilala sa kanya dati. Tapos kahit mga unang laban niya, kahit maganda yung performance, sakto lang yung interest, yung mga tao, iba pa rin yung pinupuntahan nila hanggang sa naging isa na siya sa pinaka hinahabol, hinahanap, inaakit at pati na rin sa ibang liga, no? Kaya pero ganun talaga yung cycle. Syempre, ako bilang battle rap enthusiast pa lang, gusto ko is kung paano ko siya makita, kung gaano ko siya nakikita yung mga matchups at kung gaano ka yung potential ng bawat isa is gusto ko yun yung yun dapat yung makita sana ng lahat ng manonood, ng mga suportang tunay live at online. Pero ganun pa man, hindi man kasing lakas ng mga lalo nung dating nung huling gubat o mga ibang lineup natin, mga ibang attendance natin. Ako napaka-excited ako sa mga matchups na to at tingin ko
bigayan dito, maraming mambubulaga mamaya. Kaya abangan natin 'yan, at syempre sana lahat sila mapakita nila na deserving pa rin silang tumuloy at mapanatili dito sa liga. Kasi syempre yung mga galing 1 minutes, napakahabang proseso niyan mula sa process of elimination hanggang sa 1 minutes. Tas ngayon nasa main stage na sila. Yun men, para sa akin, sana, sinasabihan ko sila lagi na yun nga, todoan nyo na, kasi hindi natin masasabi, posibleng una at huling beses nyo na itong mag-battle. Ayoko namang maging huling beses nyo, pero syempre kailangan nyo ipaglaban talaga yung pwesto nyo at yung maging deserving din kayo ng atensyon at ng suporta. Lalo na mga taong hindi naniniwala ngayon sa lineup na to. Mga MCs na napili sa labas ng Cebu, ayun, halo-halo lang din ng mga deserving, mga matagal lang deserving, makapag out of town event din, at matchup availability, at syempre yung style clashes. Yun lang naman yun. Syempre kung sino yung medyo maganda yung napapakita at deserving, at o kaya tingin namin makakapagbigay ng magandang show na posibleng magustuhan o hinahanap ng mga locals, yun yung binibigay natin. Sa matches naman, ayan yung mga unang apat, o technically yung unang apat na kalahati galing sa 1 Minutes Visayas, no? So kung napanood nyo yun nung nakaraan, ina-upload namin. Ito, makikita nyo na yung susunod na kabanata ng karera nila dito sa liga. RG galing Iloilo, Mimac galing Leyte. RG medyo mas seryoso, Mimac medyo mas well-rounded. Tingnan natin kung ano makikita natin ngayon. Siyempre, ang layo ng biniyahe na itong mga to para dito sa event natin. Tas si Mimac, parang may haabulin pa siya. Meron nata siyang family emergency kinabukasan. Kaya shoutouts pa rin sa iyo, Mimac, na pinili mo pa rin kaming samahan dito. At good luck sa inyong pareho. Climax, Barbarian, men, ito tingin ko teknikalan tong dalawa. Barbarian medyo mas may aggression, pero pareho silang leaning towards sa seryoso o kaya sa bars. Bakbakan yan. Si Climax, matagal lang pinaglalaban yung pwesto niya dito sa Cebu, sa local battle scene, at kinagagalak kong bigyan na rin siya ng slot dito sa main event. Tulad rin ni Barbarian, man. Isa na rin yan sa dati pa sa 1 minutes, kahit nung unang 1 minutes niya pa lang, maganda na yun na ipakita. Ito, tingnan natin kung magbabar out sila. 0 MB galing Bohol versus Kenzer galing Leyte. 0 MB, mas bars din, aggression. Kenzer, medyo mas well-rounded, pero aggressive din yung delivery niya. Si 0 MB, medyo mas madali lang yung biyahe nila papunta dito. Kenzer galing Leyte pa, medyo mahaba yung biyahe nila, men. Excited ako makita kung anong kaya rin nilang gawin. 0 MB versus Kenzer, tingin ko pareho silang may mga nakakagulat na parang may mailalabas nilang makakagulat ng crowd, no? At sana, tingnan natin, sana talaga wala sa kanilang kabahan sa big stage. Sana isokin nila at enjoyin nila, sulitin nila yung moment. At yun. Crypto versus Deadline. Crypto galing pang Samar, pero para sa event na to, iba yung pinanggalingan niya. Pero Samar represent talaga yan. Mula sa 1 minutes din. Si Deadline, Iloilo represent. Matagal ko na rin napapanood. Solid na battle MC rin sa local liga nila doon. Si Crypto, man, Deadline may kakaibang kakaibang construction ng mga punchlines niya. Crypto, parang pareho silang well-rounded eh. Feeling ko labanan ng mga well-rounded to. Mga kayang mag-comedy, mga kaya rin mag-seryoso. Tas si Crypto naman, man, actually, yung kwento naman dito para sa pagsali niya sa gubat, no? Ang nangyari pala is bagong pasok lang siya sa trabaho, pero sa Siargao. So late na lang niya na nabanggit sa akin, tumanggap naman siya ng battle, pero yun nga, bagong pasok siya sa trabaho doon sa Siargao. Tapos syempre, kadalasan kapag ganun, diba, hindi ka naman basta-basta makakapag-leave agad. Ganun pa ba, sinubukan niyang ipaalam sa management nila kung papayagan ba siyang mawala ng ilang araw. Syempre, biyahe mula Siargao hanggang Surigao, papunta dito sa Cebu. At syempre, 2-day event. Tapos yung huling araw, bago bumiyahe pa uwi, medyo mahabang masyadong mahabang leave para ipaalam sa karamihan trabaho, di ba? May gets nyo na mga agad yun. Sinabihan si Crypto ng management niya, mamili na lang siya
kung magtatrabaho pa ba siya o kung hahabulin niya itong pangarap niya, wala na daw siyang mauuwi ang trabaho. At ayun, pinili niyang samahan tayong lahat. Kaya shoutout sa iyo, Crypto. Sinusubukan kong hanapan kaagad ng trabaho sa Siargao. May isa siyang pinasahan natin ng CV. Tingnan natin kung anong mangyari. Kung hindi, sana makahanap ka pa rin ng trabaho. At sana maging sulit pa rin tong experience na to para sa'yo. Kaya, yeah. Merge versus MP3. Merge ng Bohol versus MP3 ng Surigao. So, ayan, Mindanao represent, kung tuusin, pero ayon sa mapa, medyo malapit na rin yung Surigao sa Cebu o kaya madali lang para sa kanila bumiyahe dito pa Cebu. Kaya tong si MP3, matagal na siyang lumalaban rin dito sa local league. Si Merge naman, men, alam nyo na, isa sa mga standout nung 1 minutes. Parehong manunulat. Tingin ko si MP3 mas may comedic, may kakayang maging komedyante, pero hindi naman talaga siya komedyante, pero kaya niya mag-onting jokes. Sulatan to. Tingnan natin. Tanga na, ayoko ng matchup na to Nikki versus K-Ram Basta, sana pareho silang matalo. Kung ginalingan nila masyado mamaya, itatapang ko na lang yung memory card ng battle nila. Wala tayong mapapanood para... At kung kahit galingan nila, baka tanggal na talaga sila sa liga. Gumawa na lang sila, Basura Battle League. Yan na lang yun. Jonas, Bulian Cavite represent versus Castillo ng Iloilo. Man, Jojo, isa sa pinakamalupit na MCs, man. Isa sa pinaka-entertaining. Isa sa pinaka-mahirap kalabanin dahil komedya, mapa-bars, kayang-kaya niya. At kayang-kaya niya talaga mambura ng rounds ng kalaban. Castillo, man, sobrang init na ng buwelo nito ni Castillo buong huling ilang battles na. Kita nyo rin yung gigil niya, yung well-roundedness din. Bakbakan to. At huling laban, Shernan versus Luxuria. Shernan, nakita niya naman kung anong kaya niyang gawin nung nakaraang nung Pakosganay. At si Lux, unang laban niya mula nung Isabuhay Finals. At tingin ko sa matchup pa lang nila, medyo kakaiba na yung gagawin nila. Tingin ko, alam nyo na rin yun. Tingnan natin. Sana tawanan tayo mamaya. Sana maiyak na yung mga ibang tao sa tawa. At sana ma-enjoy yung lahat. Lalo sa online, no? Lahat ng hindi natin makakasama dito sa live, sana ma-enjoy nyo sa online. Kaya, yun ang day 1, Gubat 12. Meron pa tayo bukas, day 2. Salamat na agad sa mga suportang tunay, mga naniniwala pa rin sa lineup. Kahit anong mangyari, may inaabangan pa rin sila na kahit yung mga hindi pinakamalaking pangalan na MC. Shoutout sa inyo, men. Kayo yung nagpapaandar pa rin lagi sa liga. At sa lahat ng mga suportang tunay online, syempre, para sa inyo to. At meron pa tayong bukas, day 2, sa Mandaue Sports Complex. 8 battle pa ulit. Yeah, shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng naniniwala pa rin. At yun, day 1, ayun, man, solid yung mga marami kayong bagong abangan talaga mula sa mga nanggaling sa 1 minutes, maraming mga bagong style, mga magagandang style clashes, pukpukan. May mga ilang supply pa rin sa ilang performances. Hindi talaga siguro maiwasan yun. Yung isa sana naiwasan yun, pero ayun na yun, nandun na siya. Overall, enjoyable pa rin, Ben, at nakakatuwa rin talaga na lalo yung mga bagong MCs na na nakapagpakita na rin sa wakas sa main stage. At syempre nakakatuwa rin lalo sa kung yari yung unang 3 laban kahapon. Yung tama, sa unang 3, isa lang ata doon yung Cebuano, pero yung Cebu crowd, man, tuloy pa rin na lang napapakita na isa sila sa best crowd. Talagang appreciative sila, hindi OA, talagang ine-enjoy nila yung performances ng mga dayo, no? Puro kung di ako nagkakamali, puro Bohol, Iloilo, Negros, Leyte, Samar, yung mga lumaban dun sa first 3. At yun, parang na-enjoy pa rin nila. Hindi nila binabaratan ng na reaction. Hindi rin nila sinosobrahan. Kaya nakakatuwa. At sana, ayun nga, parang may mga bago kayong aabangan mula sa Visayas Division na tuloy pa rin natin pinapalawak, no? Ayos lang naman, onting follow-up lang ulit sa mga magiging ingress ngayon dito sa pangalawang venue natin.
Mabilis lang din yung mabilis yung pagligpit. Umuwi rin kami ng maaga-aga, no? Medyo nagmamature na talaga siguro kami. Hindi na yung puro yung sobrang inuumaga na talaga lagi sa venue pa lang. Ayun, onting preparation lang din. Double check sa lineup, double check sa logistics. Ito nga lang, ngayong araw, parang mas malala pa yung traffic, no? Kaya kung saan kami tumutuloy ngayon, medyo mas malapit na nga tong venue na to, yung Mandaue Sports Complex, parang 3.5 kilometers na nga lang. Pero grabe yung traffic, kaya ayun. Kasalanan ko pa ba yun? Parang ako pa ba yung papakiyan na ito? Grabe yung traffic. Kahit yung mga tao, wala pa eh. May pila naman na sa labas, pero kutob ko maraming apektado talaga sa traffic at maraming baha, marami ring nasa labas. Kaya, ayun, sana pa rin, enjoy pa rin, makarating yung mga tao at mabigyan rin namin sila ng show na masusulit nila at may enjoy nila. Final check lang ngayon. Malapit na sila magpapasok. Kung tuusin nga, dapat nagsimula na yung programa natin pero ganun tayo ka-delay. Kanina rin nga pala may local event rin kasi dito sa na labas na ng namin, control namin, no? Parang may morning event na hanggang hapon kaya medyo late na lang din nakapagkilos yung ibang supplier namin para i-set up yung light, sound sa LED natin at lahat-lahat. Delayed talaga lahat. Kaya ayun, sana maging sulit pa rin talaga para sa mga tao. Any minute na kutob ko, papapasok na yan. Day 2, man, ayun, syempre yung isa sa mga lamang ng mga lalaban sa Day 2 is nakikita nila kung ano yung nangyayari sa Day 1. Medyo makakapag-adjust pa sila lalo, no? So, kahit rin sa mga rookies, malaking tulong yun para sa kanila. Ang kalaban lang naman nila is inip, no? Kaya kung masyado silang excited, kung kagabi, kung iba sa kanila is na sobrang excited, masyado napuyat, tas ngayon sila mapapagod, doon sila madadali, no? Pero maliban doon, looking forward pa rin, man, mga solid na galing sa 1 minutes, mga ibang matchups, syempre nandyan yung isa buhay semis. Malalaman natin ngayon kung sinong tutungtong sa finals. At dito naman tayo sa matches ng Day 2. Simulan natin mula sa baba ng poster. Linax vs. Keji. Linax galing pang Samar. Pero dati ata siyang nakatira dito sa Cebu. Keji naman, Cebu represent din. Ayun, parehong may linya. Parehong medyo mas seryoso ata si Keji. Pero tingin ko magandang matchup rin to dahil lahat ng hindi nila nagawa sa 1 minutes, mas pag-iigihan nila ngayon. Ayun, tas Step G mula Negros Occidental versus Drop D mula Aklan. Step G kahapon lang dumating kaya medyo pagod pa rin yan sa biyahe pero ganun pa man, tingin ko baka labanan ng tingnan natin kung magiging labanan ng aggression to tulad ng inaakala ko, tulad ng binabasa ko mula sa 1 minutes. Sana magbigayan sila at ayun, bagay rin yung mga pangalan nila, no? Parang parehong 4 letters tas may isa pang letra na Step G versus Drop D, mga Team Hiligay nun yan, or well, si Drop D Aquianon pala. Pero Panay Island represent, kaya yeah, shoutout sa kanila at sa napakalayo ng binyahe, lalo na si Drop D. At si Drop D rin, kung di ako nagkakamali, ay galing pa siya sa kondisyong medical pa. Kaya sana hindi siya naapektuhan doon at makapagbigay sila ng magandang laban. Ban ng Lapu-Lapu represent versus Nathan ng Negros Occidental. Men, itong dalawang to parehong well, si Ban solid yung debut niya sa liga nung Gubat 11. Kita nyo naman, well-rounded din. Medyo komedyante pero solid yung rhyme ability, solid yung rap ability. Kaya rin mag-bars. At tingin ko si Nathan, ganda rin ang performance niya sa 1 minutes, tapos lalo rin sa Motos Battle League, tuloy-tuloy rin siyang tingin ko matinding bigayan rin tong dalawang to. Pen Pluma versus Nadnad, no? Pen Pluma, isa naman sa, hindi naman veterano na ng pero isa sa older batch ng Cebu at ng Visayas Division versus Nadnad, isa rin sa mga magagandang performances nung 1 minutes. Mas well-rounded si Pen Pluma, si Nadnad well-rounded din pero tingin ko medyo mas may focus siya sa
sa pagkaseryoso. Tingnan natin kung anong magiging laro nila mamaya. Mastafit versus Lil Strokes. Ben, si Mastafit, marami pa rin mukhang marami pa rin hindi nakaka-get over sa naging performance niya nung Ahon 13. Hindi man kasing lupit naman talaga ng hinahanap natin lahat. Pero hindi ko pa rin maintindihan, tingin ko underrated tong matchup na to, lalo na si Mastafit, man. Kung panoorin niyo yung run niya mula sa nung quarantine battles pa lang hanggang sa kahit nga nung yung isang laban nila sa zoning sa Makati na na nag-pit style kami. Ang ganda ng performance niya pa rin doon. Tingin ko sana ngayon mas maintindihan niyo kung bakit ganun pa rin na kami kabilib kay Mastafit at nabibigyan siya ng mga ganitong laban. Lil Strokes, ganun din, man. Tuloy-tuloy ang improvement. Every event from comedy lang to nakakapag-bars, gumaganda yung construction, gumaganda yung punchlines. Tingin ko magandang match to para sa kanilang dalawa. At onting komedya, onting seryoso, onting teknikalan. Improving din rap ability ni Lil Strokes, kaya okay yun. Freestyle ability, medyo lamang si Mastafit. Tingnan natin. Pero looking forward ako sa matchup na to. Ito naman kay Acer versus Marshall Bonifacio. Tingin ko alam nyo na lahat kung ano makakuha nyo dito. Acer, men, galing siya sa last performance niya na para sa first round ng Isabuhay. Kita nyo naman kung anong kaya niyang gawin. Marshall Bonifacio, huling laban niya ata, kung di ako nagkakamali, nung Ahon 13 pa kay GL na, putang na, yung isang punchline niya pa rin doon, isa sa mga parang top 5 punchlines in recent memory yung nagawa niya doon. At kahit lokohin nyo man siya na Battle of the Year palagi, men, totoo naman kaya naman may potential naman maging Battle of the Year or Performance of the Year palagi tong si Marshall. Hindi nagpapabaya tong dalawang to. Pero ang pagkaalam ko sa personal situation ni Acer, medyo may medical problem ata yung kamag-anak niya. Ganun pa man, hindi na rin ata bago to. Nangyari na rin to dati na may pinagdadaanan si Acer, pero never siya nagpapabaya. Sana ganun pa rin dito at sana mapanatag din yung yung pakiramdam niya para sa kamag-anak niyang na-operahan, no? Invictus versus JD, man. Mga galing Central Luzon. Nandito ngayon sa Cebu para sa Isabuhay semis. Pukpukan to, tingin ko. Pukpukan to. Makikita natin sinong tutuloy sa finals this year. Grabe to. Sana maging kasing grabe ng inaakala ko at higitan pa yung iniisip ng lahat, no? At Pistolero, Isabuhay champ versus St. Luke. Man, isa sa pinaka-consistent, isa sa pinaka matalas at lalo sa sariling style. Magandang style clash pero very para sa akin deserve ni St. Luke to. Pistol, nakakatuwa lang na makita siya ulit pagkatapos ng mahaba niyang pahinga mula sa Isabuhay Championship niya. At yun, sana from top to bottom, sana magustuhan niyo yung lineup. Sana magustuhan niyo rin yung pag-upload na niya. Tulad ng lagi natin sinasabi, iba pa rin ang live. Pero iba rin yung online. May mga bagay na mas lumilitaw sa online na wala sa live, no? At yun, good luck sa kanilang lahat. Sana enjoy tayong lahat ngayong gabi. Yeah. Matapos na yung day 2, syempre relief lang din, no? Kung ano man mangyari yung na basta na pull off natin, hindi man umabot sa pinakahabol nating attendance, pero ganun talaga. Siguro kung yun nga hindi pag ganun karami yung handang sumuporta sa mga bago sa lineup, at kung hindi rin nila nagugustuhan yung ibang matches, wala na talaga tayong magagawa nun. Sana ang hihilingin lang natin syempre is maganda yung kinalabasan sa video. Pagkatapos na ito, syempre yun nga, enjoy muna. Magbabanding ulit kaming lahat, yung lahat ng mga bagong pasok sa main roster talaga ng Visayas Division. Onting bonding bukas, lahat kami babayahin na pauwi at haba ng mga biyahe nila. Tapos onting pahinga lang, pero meron kagad kami susunod na Sabado, no?
Tulad nga ng sinasabi ko kahapon pa lang, 24 battles sa loob ng 8 araw kung tuusin. Biyernes, Sabado, tapos susunod na Sabado ulit. Sa Maynila naman, Buelta Balentong. Yun, buwelo lang ulit agad. At syempre, kahit bago pa tayo umabot sa Buelta Balentong, pinaplano ko na rin yung mga susunod na matches. Kung makaka-isa pa bago mag-ahon, mas maganda talaga na may isa pa, pero depende talaga yun sa availability ng matches. Siyempre, sa mga hindi nagbibigay konsiderasyon sa kung paano tumakbo ang liga, akala nila pwedeng araw-araw na Eminem versus JC yung battle, no? Parang akala nila lahat ng lineup pwedeng maging ganun. Depende pa rin lagi yun sa availability ng lahat ng MCs at syempre yung match-ups na posibleng mabuo. At maliban doon, depende pa rin yun sa kanilang schedule, no? Schedule ng bawat isa at trip at hiling ng bawat isa, no? So, kung hindi nyo pa naiintindihan kung kulang pa rin yung 13 years para intindihin nyo na ako wala akong napipilit bumattle, no? Kahit kailan hindi nyo kilalang MC hanggang sa pinakasikat na hinahanap yung MC, wala akong napipilit na MC para lumaban. At kung ayaw nila lumaban dahil sa kung ano man, galangin nyo na lang, no? Intayin nyo na lang kung sakali. May kanilang proyekto, direksyon yung mga yan. Kaya, ayun. Final words sa liga at sa fans. Una sa lahat, welcome sa mga bagong pasok sa Visayas Division, men. Simula pa lang to. Sana humaba pa. Sana tuloy-tuloy lang ang pag-usbong yung lahat. Syempre, huwag niyong kalimutan yung pag-aasa. Kahit wala kayong laban, kahit hindi na kayo yung iba dyan, kahit hindi na kayo magkalaban ulit sa liga, huwag kayong panghinaan ng loob. Syempre, pwede pa rin kayong pumatil sa kung saan man. Kailangan, lagi pa rin kayo naghahasa ng panulat nyo. At kung hindi doon, syempre sa music, tuloy-tuloy pa rin. At kung hindi doon, sa overall hip-hop, men, parang pwede ka pa rin naman maging hip-hop na enjoyin mo yung music, enjoyin mo yung mga battles, supportahan mo yung mga ibang mga kapatid nyo. Kaya tuloy-tuloy lang palagi. Sa Cebu crowd, salamat palagi at lagi nyo kaming tinatanggap. Sana sa susunod na masubukan ulit natin to, no? Na mag 2-day event, sana mas magustuhan nyo pa, sana mas masuportahan. Pero ganun pa man ay salamat pa rin. At syempre sa mga kasama namin kahapon at mga kasama namin ngayon. At sa mga tuloy pa rin naniniwala sa buong andar ng liga mula sa matchmaking hanggang sa mga MCs at lalo-lalo na sa mga bagong pasok na MCs. Syempre, men, maraming salamat palagi sa Rapolo, men, sa lahat ng tulong nila. Kung wala sila, wala kami dito. Good luck rin sa tournament yung parating. Sa lahat ng mga boys dito, lahat ng mga MCs, mga Rapolo boys, Dumudumong boys at lahat ng ang Cebuano hip hop, tuloy-tuloy lang. Sana susunod na balik ko dito is bakasyon naman. Lagi na lang kami nandito tuwing may trabaho. Gusto ko rin magbakasyon, gusto ko rin alam mo yun, lalo sa linya ko ng trabaho, no? Napakabihira na nakakapunta ako ng event na hindi ako yung nagtatrabaho, no? Kaya hinahanap ko rin lagi yun. Sana makaisa ako ngayong taon na ako naman yung manggugulo. Ako naman manggugulo sa inyo na bilisan nyo mag-upload. Kaya ayun. Shoutouts Rapolo, shoutouts John Leo, shoutouts Tata, shoutouts It's Your Boy. Silipin nyo ulit The Concept Store. Ito, marami silang mga bagong disenyo. At syempre para sa mga kakaibang designs na hindi nyo basta-basta mahanap sa Cebu, andyan yan sa The Concept Store. Yeah.